So allow me to share yung monitor ko. Yan. So daling ko sa Excel. So actually may dalawa tayong pag-uusapan. Measures of position at saka measures of central tendency. Sa measures of central tendency, may dalawang klase tayong data, ungrouped data at saka ungrouped data. Ungroup and group data sa measures of central tendency. Kapag ungroup, ang bilang ng respondent natin less than 30. So doon, kapag ang observation o ang respondent less than 30, matatawag natin ang mga given natin are ungrouped data. Pero kapag umabot ng 30 and above, yung mga presented na data or scores ng mga respondent, group data na ang tawag kapag 30 and above. But this time, ang mga datos natin are all in all below 30. So may nai-prepare akong problem. So kapag measures of central tendency, ang pinag-uusapan natin with the mean, the mode, and the median. Sa group data, napakadali lang maghanap ng mean, ng mode, at ng median. So ipapaliwanag ko naman sa inyo ng maigi yung mean, mode, and median kapag ang group data ang sitwasyon. Ibig sabihin, less than 30. So problem number 1, as you can see in the monitor, find the mean, the mode, and median of the following given set of scores. So sabi sa problem, edo daw yung mga scores ng mga students na nag-take ng exam in a particular examination. No? We have the following: the 90, 94, 53, 68, 79, 94, 53, 65, 87, 90, 70, 69, 65, 89, 85, 53, hanggang sa dulo which is 80. Now, kung bibilangin natin yan, alisin ko muna kunwari yung count, no? Para interactive. Yan. So, ito yung first term natin, yung first examine natin, nakakuha siya ng 90 over 100. So, yung second, 1 plus 1. Ano? Yung pangalawa, nakakuha ng score na 94. And then, successively, mula dito hanggang sa dulo, ayan lang yung mga scores ng mga estudyante na nag-exam. 16, 17, galing sa dulo, no? So, all in all, 20 sila. So, 20 yung respondents natin. Now, pinapakalkula yung mean. So, ang formula natin sa paghanap ng mean ay summation frequency over n. Ito siya. So, saan ba yung mga frequency natin? Ito yung mga scores. Yung yan, ang ibig sabihin ay number of respondent or observation. So, all in all, alam naman natin na yung n natin ay 20. Kasi 20 lahat yung mga students na nag-exam. Ano ba yung summation F? Ibig sabihin, lahat ng mga scores nila, i-add natin. So, paano ko sa sum? Equal sum, and then highlight ko lahat ng mga scores from 90 hanggang sa dulo, hanggang sa 80. Then, close ko lang yan. Ayun na yung total natin, 1,419. So, yung respondents natin, all in all, 20. So, kung summation F over N, madali na lang calculate ang mean. Equals 1419 slash 20. So, ang mean score ng lahat na nag-exam, lahat ng 20 nag-exam ng isang examination ay 70.95. Malinaw ba ang mean kung paano naanap? Paki-open po yung camera. Sapaw, malinaw ba na? Naintindihan ba kung paano nakalkula ang mean? Opo, sir. Camera na. Malinaw ba? Yes po. Ramos Cain, is it clear? Naintindihan ba natin? Lalo? Yes po, sir.
Lahat kayo nakatago. Pakita naman kayo. Yan. Bondok Rian, lalo, paki-open yung camera ninyo. And who else? Pa-share ko. Yan, paki-open ninyo, no? Now, let's talk about the median. Kapag nagkalkula tayo ng median, lahat ng mga scores natin na hindi naka-arrange, i-areglo natin from lowest to highest. Kailangan muna natin i-arrange yung mga scores. So, as you can see here, ito actually yung mga scores na naka-arrange na. In-arrange ko na kagad. From 27, yan, naka-arrange na sila lahat. From lowest to highest. Ganito maganap ng median. Kailangan ang counts, okay, ganito, no? Dalawang klase lang ang counts dyan, eh. Kapag ang dami ng mga respondent mo, even, ibig sabihin may dalawang middle. Pero kapag ang bilang ng mga respondent mo, odd, may isang sentro lang. Pinakamabilis maganap ng median kapag odd ang counts. Kasi, isa lang ang center sigurado. Pero dito, dahil even ang dami, 20 sila, may dalawang center. Yun ay ang number 10 at saka ang number 11. Yun ang center ng 20 counts. Now, as we can see here, ito yung mga scores. Lalagyan pa ng count sa gilid, ano? Lalagyan ko dito. Di ba, ito yung first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, and then 10. Ito yung 11, ito yung 12, ito yung 13, ito yung 14, ito yung 15, ito yung 16, 17, 18, 19, 20. Dalawa ang middle scores natin. We have 10, yung 69 and 70. So, pwede sana kung isa lang eh. Kaya lang dalawa. Dahil, bakit dalawa? Kasi ang dami ng respondent natin ang bilang 20. And 20 is an even number. Pero kung 19 yan, sigurado isa lang ang sentro. At yung isang sentrong yon, yun na yung median. But by this time, dalawa ang center, 69 and 70, kukunin natin yung average ng dalawang center. Equal, at yung 69, at saka yung 70, and then divide natin ng 2, dahil dalawa lang naman yung sentro eh. So, na yung median natin, 69.5. Question? Binuya? Laro ba ang diskusyon? Malinaw ba kung paano nakuha ang median? Yes, sir. Yes, sir. How about Rika? Malinaw ba anak pagkakakuha ng median? Yes po, sir. There. So, pinakamadali, yung mode. Sa mode kasi, kung sino yung pinakamarami, yun ang mode. Kaya halimbawa naman, mayroong dalawang number dyan na magsing dami. So, dalawang sagot mo. Ibig sabihin, bimodal yung sagot. Now, saan ba ginagamit ang mode? Sa election, ginagamit ang modal system. Kung sino yung may pinakamaraming boto, yun ang panalo. Yun ang mode. Sa color din, mode lang ginagamit natin, hindi lang sa mga numbers. Yung median naman, bakit ginagamit yung median? Ano bang importance niya sa real application? Kapag may competition, minsan na ginagamit nila median, yung ranking, no? Bakit? Para makaiwas tayo sa mga bias na judge. Makaiwas tayo sa mga outliers. Okay? So yung mean naman, usually ginagamit niya sa computation ng grades. So paano yung mode ngayon dito? Since naka-arrange na yung mga numbers natin, hanapin natin yung pinakamarami. Ang frequency ng 27 ay 1 lang. Ang 47 ay isa. Ang 53, bilangin natin, tatlo sila. So 3. Ang 61 ay 1. Ang 65, meron tayong 2. 68 ay 1. 69 ay 1. 70 ay 1. 79, 1 din. Ang 80 ay 1. 85 ay 1. 87, 1. 89 is 1. 90, meron tayong dalawa. 94, meron tayong dalawa. Di ba ang pinakamarami ay yung 3? Ano ba yung nakarami na 3? That is 53. So, ang sagot natin sa mode ay 53. Malinaw ba? Kung paano nakuha yung 53? Yun yung may pinakamaraming counts. Yun ang mode. Most frequent scores. Okay? What if kung gawin ko 65 yung 68? Ang sagot natin, dalawa. 53 and 65. Yan yung mode natin na dalawa. Bimodal siya. Ibalik ko na lang sa state ito, no?
Alisin ko na yun. By this time, isa lang yung mode natin. Pero merong tatlong maxim dami, tatlo yung mode natin. Paano kung walang magkakamuka? Wala tayong mode. Naintindihan? Question. Do I? Malinaw ba? Yes po. Grado Rian, malinaw ba na? Walang boses si Rian, nakamute. Lulu, Carmela, lalo. Malinaw ba na? Yes po, sir. Okay, so yan ang ungrouped data. Mean, mode, and median. Di ba? Napakasimple. No? Napakasimple lang. Mas madali pang, mas mahirap pang magtanggal ng kulangot kaysa sa mag-solve nito. No? Tama. Seros, malinaw ba? Okay, proceed tayo sa isa. Yan. P1 token. So, ito yung ano natin, yung problem natin. Now, by this time, group data naman tayo. Yung example na ibinigay ko na totally yung given. Beforehand kasi, hindi ko man binibigay yan. Binibigay ko yung mga scores na nakarambol. Then, dadaan pa tayo ng stem and leaf diagram. But by this time, kapag nag-exam kayo, ito lang ang matatanggap ninyo. Then, kayo nang baala sa the rest. Hanapin ninyo yung mean, hanapin ninyo yung mode, hanapin ninyo yung median. So ngayon, gawin natin yung measures of central tendency kapag group data. Okay? Paliwanag ko lang yung problem. So dito ay pinapahanap yung mean, mode, and median. Okay, no? Pinapahanap yung mean, mode, and median. So ito yung mga scores at class limits ng ating given. Ibig sabihin, ang mga nakakuha ng score ranging from 51 to 60, ang dami nila ay 4. Ayan yan, no? Yung nakakuha naman ng may score na 61 hanggang 70, 8 sila. Ang nakakuha ng score ng 71 to 80 na certain examination, 15 sila. Ang nakakuha ng exam ng 81 to 90, 9 naman sila. Yung nakakuha naman ng score na 91 hanggang sa perfect score, 4 daw sila. So, paano ko nasabi na ito ay group data? Kasi bibilangin natin yung frequency. Ilan ba total respondent natin? So, equals sum. Add natin yung lahat ng yan. 4 plus 8 plus 15 plus 9 plus 4. All in all, meron tayong 40 respondents. Yung respondent natin, 40. Ibig sabihin, greater than 30. So kapag lampas ng 30 or equal kay 30, group data tayo. So iba ang pamamaraan ng kalkulasyon natin ng mean, ng mode at ng median. Hindi katulad nung kanina. Kanina yung mga datos natin, tinatawag nating ungrouped data kasi less than 30. Klaro po ba lahat ng mga nabanggit ko? Cyrus? Malinaw. Yung totoo Rian, klaro ba? Yes po. Okay, huwag kayong maging maiyay, no? Sapaw, Yes, sir. Mary Grace, klaro ba? Oh, nasan na kayo? MJ? Yes po. MJ? Okay, very good, Santos. Okay. So, paano ba yung class mark na yon? Sa class mark, ganito lang kasimple yan. Hindi ba may nakikita tayong scores, class limit? The lowest score at saka yung highest score, yung 51 hanggang 60. So, in every row, kuha na lang natin ang average ng 51 and 60, 61 and 70, hanggang 91 and 100. So, i-average ko yung mga scores. Equal 51 plus 60. Then, divide ko ng 2 dahil dalawa lang naman sila, 51 and 60. So, yun yung class mark na X. Drag ko yan hanggang pababa dahil naka-Excel ako, calculated na automatic yung ibang mga cells. Ibig sabihin ng 60.5, yan ang average ng 61 and 70. Average ng 71 and 80 is 65.5. So ngayon, yung frequency stands as letter F, yung class mark ay X. Ito yung midpoint ng bawat scores, no? So, kuhanin daw natin yung product ng F and X. Fx. So, paano ba yung Fx? In its row, may Fx value. So, equal, product ng 4, multiply ko ng 55.5. So, yan na yung ating Fx sa unang row.
So drag ko lang yan hanggang sa baba, may value na tayo ng fx. Saan ba nanggaling ang 4 ko? Yan ay yung product ng 8 at ng 60.5. Ang line ay 2.5 ay product ng 65.5 at 15. 64.5 product ng 70.5 at 9. Ang 302 ay product naman ng 75.5 at saka 4. Naintindihan ba? Do I? Yes po. O ngayon, paano naman yung less than cumulative frequency? So kinukumpleto ko lang, no? Ang less than cumulative frequency, yung pinakaunang cell ay yung nasa frequency na 4 sa unang row. So equal ko siya. Paano naman yung next? Equal, add ko yung simula, yung 4, plus ko yung next which is 8. So 4 plus 8 is 12. Paano ba yung susunod? Add ko uli yung 12, add ko yung 12 sa succeeding 1. Ano yung succeeding? 15. So may 27 tayo. At ko uli yung 27 sa sumunod. So we have 9. At ko uli yung 36 kay last which is 4. Dapat mag-end tayo ng 40 since 40 din lang 40 lang naman sila lahat. Hindi pwedeng hindi siya mag-closure ng 40. So yun yung ating less than cumulative frequency. So paano naman yung greater than? Magsisimula tayo sa baba. Equal yan kay 4. Ayan. Tapos add ko yung previous. Dito, no? Equals yung after. Then plus ko yung naka-align na 9. Packet tayo. Then equals, again, 13. Plus ko uli yung 15. And then equals 28. Add ko uli yung 8. Dapat mag-end din yan ng 40. Equals 36 plus 4. So we got 40. Naintindihan po ba dyan? Ito yung ating greater than cumulative frequency. Bayin ko yung color, no? Naintindihan ba dyan, Rika? Basierto? Yes pa ba? Yes po. Okay. So, paano yung less than cumulative? Paano yung LCB? So, meron dito class boundaries sa pinakadulo, no? So, dalawa yung class boundary, lower class boundary at saka upper class boundary. So, paano ba inaanap yung LCB, yung lower class boundary? LCB means lower class boundary. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga scores na nasa gilid natin, yung 51 hanggang 91, 51, 61, 71, 81, and 91, magbabawas lang tayo ng tig 0.5. So, equal, buwasan ko ito ng 0.5. So, minus 0.5. Ayan. So, meron na tayong 51, 50.5. So, lahat sila babawasan ko ng 0.5. I-drag ko na lang pababa. Automatic, nakabawas na sila ng 50.5. Yung dating 61, 60.5 na lang. Dating 71, 70.5 na lang. Dating 81, naging 80.5. Dating 91, naging 90.5. Malinaw ba yung lower class boundary? Sanaya Torres? Po, sir. Diba? Marin MJ, malinaw ba? Yes po. Okay, punta tayo ng upper class boundary. Sa upper class boundary, ang tinitingnan naman natin ay yung matataas na score, 60 to 100. So, ang gagawin lang natin ay magdadagdag lang tayo lagi ng 0.5. So, lahat ng mga sample natin, ganyan. So, add lang ako ng 0.5 kay 60. So, magiging 60.5 yan. Okay? Okay, nasulat. Delete ko lang, no? Yan. So, yung UCB natin, dagdagan ko lang siya ng 0.5. 60 plus 0.5. So, tingnan nga natin kung nabawasan. Ang nadagdagan, ayan, 60.5. So, lahat sila madadagdagan ng 0.5. Drag ko lang pababa since naka-excel naman ako. So, kumpleto na yung mga entry natin. So, madali na lang mag-calculate niyan. So, ang una natin kakalkulayin ay yung mean. At yung mean, no? Ang formula, summation fx over summation f. Summation fx over summation f. Summation f, meron na tayo, ito, yung 40. Highlight ko siya, no? Meron na tayo 40. Ito yun, lakihan ko siya.
Ano naman yung summation effects? Ito yung summation effects natin. Lakyan ko rin. Ayan. Kakalkulate natin. Ano ba yung summation effects? I-add natin lahat ng effects. So, add ko lahat ng mga to. Yan. I-add lahat yan. Totality, 2,625. So, meron tayong summation effects at saka summation F. Madali na nating mahanap ang mean. I-divide lang natin yung summation effects kay summation F. So, equal 2,625 slash means divide 40. Sagot natin, 65.625. Verify ko nga. Naintindihan ba? So, 40, 81, 21, 81, 91. Oh, verify ko lang. Ito parang may mali dito sa 81 to 90, no? Correct ko lang, no? Sa 51 to 60, 55.5. Correct ko nga. Yung 55 equal, na-place ko, no? 51 plus 60 slash 2. Eh, ba't dito 60.5 lang? Yan, 65.5. Yan, na-correct na sila, no? Yan. So, 3,030 yung total. Automated naman yan eh. Kasi kaduda-duda, 61 plus 70, dapat 65.5 nga naman yung average. So, kapag kinompute natin, equal 3,030 slash 40, so we got 75.75. Malinaw ba ang pagkakaanap ng mean? Nasaan kayo? Wala akong makita ng isang photo. Okay, Binuya, malinaw ba? Kung paano nahanap yung mean? Cain, Ramos, malinaw ba na? Yes, sir. How about Sapaw Joseph? Yes po, sir. Okay. So, punta tayo sa medyo mapapaisip tayo, no? Sa media naman. Sa paghanap ng median, alam naman natin na ang median ay yung gitna. So, kung 40 yan, dapat 20. Tama, no? 20. So, kung 40 sila, yung median natin, most likely, nasa 20 counts. Okay. So, punta tayo ng median. Ang formula ng median ay ito. Median is equal to lower class boundary plus n over 2 minus less than cumulative frequency times C yung class size over FM yung median frequency. In this given, ano ba ang ibig sabihin ng C, class size? Ano ba ang class size natin? Tignan nyo, 61 to 70, 71 to 80. Kapag nag-count ka, ilang count yung 71 hanggang 80? Di ba 10? Ibig sabihin, from 51 to 60, may 10. 61 to 70, may 10. So, ibig sabihin, kada row may class size na 10. Can you follow mga anak? So, 10. Yung n natin given na, that's 40. So, kung pinapahanap ang n over 2 sa formula, meron tayong 20. Slash 2 ko lang yan. Okay, so 20. So, paano ko hanapin yung lower class boundary, yung FM at saka yung less than cumulative frequency? Okay, balikan ko yung sa taas. Di ba ang n over 2 ay 20? Yung kalahati. So, kung dito tayo magko-concentrate, dyan, ito no, lakihan ko yung mga numbers. Nasaan dyan ang pang 20? Ibig sabihin nito, okay, 0 hanggang 4. Ito, 5 hanggang 12. After ng 12, 13 hanggang 27. Nasaan lang pang 20? Joseph? Mula dito, ang count 0 to 4 lang. Dito, 5 to 12. Dito, 13 hanggang 20. Ito, 28 to 36. Ito naman, 37 to 40. Nasaan ang 20 counts? Saan ko lalagay? Sa 27 ba? 27. 27. So, 27 is correct kasi nandito pa yung pang 20. Hindi dito sa 12 kasi 5 to 12 lang yan. Samantalang dito, saklaw yung 20. Sa 13 to 27.
So since ito yung napili nating section, no, yung 27, highlight ko lahat ng naka-align kay 27 in a row. So yan sila, no? Highlight ko lahat yan. Kukulayan ko ng kulay green. And even yung after ng 27, papunta sa right, kukulayan ko rin ng kulay green. Okay. So yung LCB natin, di ba ito yung LCB? Yung naka-align ay 70.5 sa 27. So pipiliin ko yung LCB na 70.5. Yan yung LCB natin. Sa frequency naman, ito yung FM, yung naka-align kay 27. Kapasang ko kulay, no? Gawin kong kulay, red, 15. Hindi malinaw yung red. Blue na lang. So, yan, no? 15. Kulakyan ko rin. At saka yung LCB ay 70.5. Kulakyan ko rin. So, pwede ko lang i-fill up yung dalawang nandito. So, yung LCB natin ay equal kay 70.5. Nandito sa taas. Ayun. Ito ay 40 to na. Nabura ko lang. Sorry. And then, yung FM natin equal kay 15. So, tingnan natin yung 50 sa taas. Ito. Paano naman yung less than cumulative frequency? So, titingin tayo sa less than cumulative frequency. Siyempre, diba ito yung column niyan? Ang pipiliin natin ay yung number before 27, which is 12. Lagi yan. Yung 12. So, yun yung ating less than cumulative frequency. Lagay ko dito ay 12. So, pwede na tayo mag-calculate. Calculate natin yung n over 2 minus less than cumulative frequency. Ito, no? Equal n over 2, 20. Minus less than cumulative frequency natin ay 12. Tapos, i-multiply natin ng class size. Kasi ito yung numerator natin. Multiply natin ng class size. Equals 8. Multiply ko ng class size which is 10. So, may 18 na tayo. Sabi pa dito, yung buong numerator na yan, i-divide ko ng FM. So, yung 80, i-divide natin ng FM which is 15. Ito yon. Sa calculator, direct substitution lang yan. So, sa median natin, equals 15 plus yung 70.5. Asan ba yung 70.5? Ito. Tingnan ko nga. Equals. Okay, 8 ba yan? Tingnan ko nga kung tama. Verify ko, no? Equals. N over 2 ay 20. Minus ko ng 12. So, 8 ang nakuha. Tapos, i-multiply ko daw ito ng class size. So, multiply ko ng 10. Tama naman, 80. And then, yung 80, divide ko ng 15. Ay, divide ko ng 15. Ito yun, no? Yung FM. So, equal 80. Divide ko ng 15. Ayan. Ayan yung 5.33. So, ito, add ko daw ng taas ko ng lower class boundary, 70.5. So, yun yung ating median. Naintindihan ba ninyo paano nakuha yung median? Plus. Torres Sanaya, naintindihan ba na? Sponsor. Malinaw ba na? Paano nakuha yung median? Ito naman yung formula, no? Marin MJ, malinaw ba? Opo, sir. Paano naman yung mode ngayon? So, punta tayo ng mode. Yung mode ay may formula din. Makinig kayo maigi dito. Lower class boundary plus delta 1 over delta 1 plus delta 2 times class size. So, paano ba nakukuha yung delta 1, delta 2? Yung delta 1, tingnan niyo yung frequency, no? Yung modal frequency natin, ito. Diba yun yung ano natin, yung column ng frequency? Yung 15, yun yung ating modal frequency at saka median frequency, no? The number before 15 is 8. The number after 15 is 9. Yung delta 1 is yung 15, isubtract natin sa previous. 15 minus 8. So that's 7. Yung delta 2, yung 15, isubtract natin yung after, which is 9. So 15 minus 9, that will be 6. So kung kakalkulayin natin ang delta 1,
dito, delta 1 equal, balik ako sa taas, 15 minus ko yung 8. So yun, nakakita nyo, 7. So paano yung delta 2? Sa delta 2, yung 15, ang ima-minus ko naman ay yung after, which is 9. So makakakuha tayo ng 6. So delta 1 natin, siyempre equal pa rin niya kay delta 1. So that's 7. Paano naman yung delta 1 plus delta 2? Add lang natin yung delta 1 at saka delta 2, so we can have 13. Ayan. O, dali-dali. And then, paano yung delta 1 over delta 1 plus delta 2? Ito. I-divide lang natin yung 7 kay 13 kasi ito na yung delta 1 plus delta 2 natin. Ito na yung delta 1. So, delta 1 over delta 1 plus delta 2, kuha na lang natin ng quotient yung 7 and 13. 7 divide by 13. Yan. Ito yung number na nakuha natin. Paano naman, yan, i-multiply natin ang class size with the C. Yan ba yung class size natin? Di ba 10? Tama? Yung 51 to 60, 10 yun. 61 to 70, 10 din yun. So, i-multiply ko ngayon yung dalawa. 13 times this. Yan. Finally, yung 7 na yan, right after this, after 10 minutes, meron pa tayo, no? Yung business opposition naman. Okay, after this, equals, di ba nakuha tayo ng, na-divide ko na ba to? Okay, wag muna, no? Equal, ito, multiply ko daw ng 10. Tama, no? Ito, multiply ko ng 10. So afterward, iyan, i-add ko sa lower class boundary na 70.5. Yan. Kasi ang lower class boundary natin ay 70.5. Nauna lang yun, no? So equals, ang mode natin, 75.88, naka-round off na. Okay? Klaro ba? So ganun lang ang pagkalkula ng mode. Question so far. So right after this, we have part 2 session. May pangalawa pa yan. Konti na lang, less than a minute na lang. Then continue natin yung session natin right after. So, stop share ko lang, no? So, pabayaan lang natin, less than a minute na lang. So, right after 10 minutes, balik tayo. We'll talk about measures of position. So far, paki-open nga yung mga camera ninyo. Yan. Okay, right after this,